Ang ating mga salita ay madalas na nagbubunyag ng tunay na kalagayan ng ating puso, hindi ba? Mayroon silang kapangyarihan na kung minsan ay hindi natin lubos na nauunawaan, humuhubog sa ating mga relasyon at sa ating buong buhay. Kung minsan, ang simpleng pagbigkas ay higit pa sa tunog, ito ay salamin ng ating pagkatao at pagkakakilanlan. Sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 12, Talata 6, mababasa natin ang isang makapangyarihang paalala mula sa kasaysayan. Kung sasabihin mo, Shibboleth, sasabihin niya, Siboleth. Ang isang tila maliit na pagkakaiba sa pagbigkas ng isang salita ay naging simbolo ng isang malalim na paghati at ng mga bunga nito. Nagpapakita ito kung paano ang ating pananalita ay maaaring magpakita ng pagkakaiba-iba sa paraan na hindi natin inaasahan, ngunit sa kabila ng kasaysayang ito, ang walang hanggang pag-ibig ni Kristo ay nagtuturo sa atin na lampasan ang anumang pagkakaiba sa pananalita o pagkakakilanlan. Buong pagpapakumbaba nating hilingin sa Diyos na Kanyang patuloy na baguhin at linisin ang ating mga salita, upang ang bawat bigkas mula sa ating mga labi ay maging puno ng Kanyang biyaya, pag-unawa, habag, at higit sa lahat, pagkakaisa. Naway ang ating bawat salita ay maging daluyan ng Kanyang walang hanggang pag-ibig at kapayapaan, na nagdadala ng kagalingan at pagkakaisa sa bawat isa.